Napakaganda ng mayon. Wow. Angas. Para pasuway. Star ka sa ragay. Kaya nalalim nito to. Gago ko. Ay, gago ka. Hi guys, so today is Holy Wednesday, April 16. Time check natin 7:29. And kailangan natin nasa Shell Pugon by 9 PM kasi ang take off natin from Manila to Sorsogon is 10 PM. Tapos meron tayong mga bag dito na tail bag na ginagamit natin dati sa mga ride natin na long ride. Pero to be honest, nakakasailan ako magbitbit ng mga ganung bag. Even the backpack. Siyempre long ride yun, so masakit sa likod. Gusto ko i-challenge yung sarili ko kung magkakasya lahat ng gamit natin dito sa U-Box ng ADV 160. Tingnan natin kung kaya. So technically 3 days yung trip natin kasi from Thursday until Saturday tayo doon. So bibitbitin lang talaga natin yung mga kailangan natin. So meron tayong of course intercom, power banks, yung mga batteries and charger ng mga GoPros natin, perfume, watches, syempre mga essentials, mga shades. Para lang sure nagbitbit tayo ng mga 6 to 7 na t-shirts, towel, 2 pants, shorts and briefs, tapos 2 riding jerseys. Kasi ayoko mag-jacket kasi napakainit guys. Tapos itong helmet natin na to, baka palitan ko to later ng clear visor muna kasi gabi tayo babakbak. Of course, riding shoes. Pag nakarating na tayo doon, mag-sleepers na lang tayo. So, and for the hoodie, gagamitin natin yung Hodofy. Then ito yung pinaka-challenge guys. Pagkakasyahin ko sa dyan, sana magkasya. Para sa motor, nagbitbit tayo ng battery charger, tire inflator, syempre kasama yan, kapote, and ratcheting tools. Kasi mag-change oil tayo pagdating natin doon. Tire sealer, and sa mga naka-scooter dyan, lagi nyo tatandaan na magbitbit kayo ng extra belt. Napaka-importante rin ito. Somehow, we managed na makompress lahat ng gamit natin dito. So, may mga other stuff lang tayo, yung mga pang gadgets natin, tsaka yung chinelas natin yung hindi natin mapagkasya dito since magaan lang naman. So I think kaya na siya i-backpack. Alright, let's go guys. St. Benedict, keep us safe. So kailangan ready tayo. Lisensya ORCR. Ang current odo natin guys is nasa 6,032. Usually yung trip A ko, ito yung indicator para sa akin kung kailan yung next change oil ko. So point A natin is dito sa bahay. Set natin ng 0 or set natin siya. So there. So makikita natin yung average consumption ng B for the whole trip. Pagbalik natin, makikita natin yung overall kilometers na nakuha natin dito sa buong trip na to. So time check guys is 8:56. We have to be there before 10 kasi yun yung take off namin. Thank you Father to Son and Holy Spirit, Amen. Makapunta kami ng Sorsogon na safe and makabalik kami ng Manila sa mga families namin na safe. All this fast in Jesus' name, Amen. Kaya natin to ADV ha, mabalik tayo ng Manila. Mabalik tayo in one piece. Dito na tayo magpapagas sa Las Piñas para dire-diretso na tayo pagdating natin ng Marcos Highway. And medyo maswerte yung ride natin ngayon kasi nag-big time rollback ang mga gasolinahan. Let's take the opportunity. And syempre, papakita ko sa inyo kung gaano yung gastos natin for the gas para dito sa ADV 160 ng Manila to Sorsogon. And tingnan natin kung gaano siya kalakas sa gas, knowing na nasa 16,000 odo na siya guys. 1 year of ownership. Technically guys, hindi pa tayo nakakapag throttle body cleaning. Ang ginagawa ko lang talaga sa kanya, pinapagasan ko siya ng 97 para malinis yung gasolina na umiikot sa fuel line or sa throttle body. Hanggang labi lang ba siguro 320. Tingnan natin kung saan naabutin yung full tank na to guys. Sana siguro mga bandang Quezon na yan or sana Bicol, umabot ng Bicol to. Yun lang ang wala ako. Naggumagal itong klaseng vest. Di naman siguro mahigpit sa south. Pero gusto ko na bumili ng something makakain kasi di pa ako makain muna kanina. So baka mag-chocolates muna tayo dito sa may bandang Caltex. So guys, sa 7-Eleven, tamang chocolate lang tayo. Sakto nabutan natin sila motospot dito. Ayan Siyempre pinaka-pogi na yung High Minds Ayan Yeah. Nagbabalik si Chris Ponce. So time check guys is 9:30, abutan natin yan 10 o'clock sa hapon. Tama electrolyte kailangan natin. Ingat kayo boys, Team Panda, ingat sa Bicol. Sama tayo next time dyan. Grabe, ramdam natin ang init ng gabi. Pero mabuti na yun kaysa umuulan. Thank you Lord na bayaan tayo ng clear night skies. Challenge sa amin right now is makarating kami ng Sorsogon or makarating kami ng Bicol before 12 o'clock, which is medyo malabo pero tatry talaga namin kasi ayaw namin maabutan ng tanghali sa kalsada. Sure ball yun, super init. Baka din natin kayanin. Time check guys, 10:04. Shell Pugon. Alam mo ba? Ay, salamat. Thank you Lord. Oy! Gagi kasama. Tama si Moto mo. Tayo na. So ito yung mga kasama natin Ayan Sama ka na?
gustuhin ko man eh. Boy, ba't dito kasama ka? Eh, pompong girl. Okay, kinoconnect lang namin ang mga intercoms namin gamit ang Freedcon. Aga mo. Obviously, maaga ka eh. So, medyo madami pala tayo guys ngayon, no? So, kasama natin ang Boss Batusay, ang TRC at ang Quick Tires. Bagong-bagong gulong natin, Phoenix guys. So, tignan natin ang lakas ng Phoenix. Of course, TRC front and rear, suspension. Most probably mga 10-20. Take off na tayo from Shell Pugon. Let's go guys. Take off time guys is 10:26. Papakbakin na natin to papuntang Sorsogon. Medyo may karamihan tayo, mga nasa 7 tayo, 7 or more. Mahaba tong biyahe natin ito guys. Papalo to ng mga 16 hours to 20 hours for sure. Backdoor ang magiging ruta natin guys. Padaan tayo ng Antipolo to Laguna. So guys, sa mga ganitong long ride, essential na dapat naka-clear visor ka. Tayo naka-clear visor tayo. Ito mga to naka-clear visor. O ayan o. Medyo magtitipid lang tayo guys sa memory card at saka sa battery. Sa battery okay lang naman kasi may mga charger tayo tsaka power bank. Tapos itong front cam natin tsaka natin lagay siguro sa umaga na pagka maganda na yung view. Dami rin talagang umuwi guys oh. Same guys, 11 o'clock na pero tignan mo naman oh, dami namin nakakasabay. Very unusual pagka nag-ride kami ng ganitong oras. Dapat kami lang to kaso nag-declare si Dims ng ride to yan. Dami namin. O ingat namin ano, may ito may sako sa kanan. 1, 2, 3, 4, 5 5 kami tayong nasa grupo. Sila 5 rin ba sila? So 10 tayo lahat. Average consumption natin guys nasa 38 kilometers per liter. Medyo matipid tayo right now. Center spring lang naman ang pinilitan ng tono natin ngayon. So 1,200 yung center spring natin. Yung clutch spring natin 1,000 RPM. And the rest yung normal pa rin na CVT natin. So matipid siya right now. Ayun 37. Taka malakas din humatak. Sa long ride kasi yung pinipili ko, mas okay ako sa arangkada kaya sa dulo. Nagpalagay tayo ng rapid para pagka may babaran, okay goods. Hindi nga na sumasabay sa ilaw, which is okay lang naman. So right now nasa Pililya pa lang kami. Dami umuwi, dami kotse. Mga ganitong lugar, napaka taking tulong ng mga ilaw ng ganito guys. Ano, so pag long ride ka ng ganito, dapat may ilaw kayo. Motorong! Motorchoy. Paano pasuway? Ay, tricycle! Tingnan niya! Tangin ako rin ito ang puto. Napaka-importante ng intercom. Nasasabi nila kung may mga kotse kami nakakasalubong o wala. Ganitong pacing, talagang may soft talaga yung mga ganyan intercom. Pero may makulit may sumasabay sa inyo sumasabay walang ilaw. Ingat. May nakikilaro sa inyo. Gusto ko ng free breakfast bro. Lubak. Uber natin, time check is 12:20. Ibalik ko pa gas, di tayo mag-inom tayo ng electrolyte drink. Nakakaramdam ako ng gutom pero like I said, hindi tayo magkakain ng sobra. So chocolate lang tayo siguro. Tubig. So technically wala pa tayo sa kalahati. Wala pa rin tayo sa 1/4. Medyo mababa pa. Alright guys, Cavite like. Solo namin yung twisties eh. Meron. Asan yung one trip na yan? Clear. Open. Panis sa 125. Parang meron.
Meron. Pulis yan. Pasok. Alright guys, 148. Kapag bilaw na tayo, ito na yung maraming lubak. Approaching na tayo ng Bitukang Manok. So ganito yung situation right now sa pagbilaw. Pagkakatanda ko, ito yung lugar na sobrang dami ring lubak eh. Pero feeling ko naayos naman na kasi medyo traffic lang din talaga kasi dami umuwi. Pero wala ako nakikitang lubak eh. So mukha namang goods. Uy, usok. Nauzukens. Walang pabalik na kotse. Lahat pa vehicle guys. Grabe. Ay, truck. Ayun lang. Ay, gago ka. Tangina mo. Ay! Ay, yung mga truck dito nananadya rin eh, no? Magiging kwento ka talaga pag di ka marunong umilag eh. Fairness ha, maganda-ganda na yung kalsado compared nung December. Maybe because di rin talaga nag-uulan dito ngayon. Feel ko yun yung cause na ang pangit na daan, tsaka nagsisirain na kasi nga basa tapos nadadaanan. Okay na. Grabe pag umuwi ng vehicle guys, oh. Tingin mo na kotse ka, oh. Tapos ganyan. Dito pre, okay dito, oh. Ay! Sorry. Ay! May lubak to ah. Tagago, lalim. May dito, may puwet. Lubak. Malubak pa rin pala talaga. Haba na to. May bus. Ingat sa mga sa mga nananadyaan na nanggigit-git. Balik daw, balik. May nanghuli. Dito tayo sa kanan pre. Dito makasingit-singit pa tayo dito. Pre, pasok pre, pasok. Huwag ka muna, pasok ka. Let's go. Basta kung may opportunity na overtake guys, overtake tayo. Time check 2:05. Nasa Bitukang Manok tayo. Entrance ng Bitukang Manok. Ang daming tao. Nung bumiyahe kami ni Dems dito nung nakaraan, walang ganitong oras. Walang ganito, diba pre? Punong-puno ng riders guys, oh. Alright guys, nice to be back. Bitukang Manok, kaso gabi. Wala kayong makita guys. Ayan siya, oh. Marami nag-guide ng mga madlang peeps. Ang lalim yan man, no? Dito lang talaga tayo, Eagles pa vehicle. Ang lalalim ng lubak. Pagbaba nyo guys ng Bitukang Manok, pero kayo makita dito malaking edits. Shit. Aray ko. Shoutout sa mga marshals. Ito guys, yung malaking puno, 234 guys. Atipunan na tayo, coastal area. Makalagpas lang natin guys ng bypass road. And dito tayo, anong part na ba ito ng di pa to Bicol, wala pa tayo sa Argo guys. Meron pa tayo 2 bars pero magpapagasa tayo kasi mahirap na humanap ng gas station dito. Para sa ating pangalawang gas guys, 350, 6 liters, 57 yung 95. Dito pala tayo sa part ng Gumaka. So Quezon pa to guys, wala pa tayo sa Bicol guys. Pero alam ko malapit na tayo sa Arco. Current situation sa puntang Bicol guys. Gusto ko tuloy mag-interview ng mga nasa kotse kung ano oras sila umalis sa bahay nila. Good morning guys. Time check guys is 5:30. Approaching na tayo ng Bicolandia Arc. So inabot na tayo ng umaga dito guys kasi next stopover na kami kasi hindi na kinaya. Kapag di kaya magpilitin guys, doon lang tayo lagi sa safe. Nag-quick nap lang tayo ng mga 15 minutes siguro, 30 minutes. Enough na siguro yun para magtuloy-tuloy tayo na papuntang Sorsogon. Talaga kinaya eh. Ang ganda oh. Ganda sa umaga dito guys oh. Kita nyo ba yan oh? Damn. Ay gagi.
Yaabot. Wala 10:30 guys kagabi. Wala nung nakarating tayo ng Quezon guys. Di na talaga nawala yung traffic. I mean yung volume ng dami ng kotse. Uwian talaga kasi nga Semana Santa. Uwian talaga ng mga tao sa mga probinsya kasi nga long weekend. Ito yung release na ano, nagbebengkong ng mags. Yun ang lalalim niya no. Lalalim na mga lubak dito man. So ito pa yung same route na pinuntahan namin last December. Wala pa tayo doon sa bago sa mata natin na ruta, which is yung papuntang Sipocot. So itong dinadaanan namin, dinaanan rin namin doon noong December. So ang pinaka-goal talaga ngayon ay makita yung Mayon. Yun lang yun. Kaya tayo bumalik ng Bicol guys para doon. Grabe, lakas ng 125 oh! Parkado! Wow! Natakot yung mga ganong kurbada. Tapos bas ka kaharap mo eh oh. Kaya bumigay ng side mirror. Gago ka. Ah! Ah! So check natin sa maps. Parang roughly mga 7 hours pa ang nalakbay natin para makarating sa ating destinasyon. At di natin iindahin yan basta kasama ang mga tropa. Ano nangyari? Nalaglag yung cellphone. Naku, basag na yun. Kaya hindi advisable dito na maglagay ka ng cellphone sa motor mo. Malalaglag lang talaga yan. Mula point A natin guys, tumatakbo na tayo ng 257 kilometers. At ang fuel average natin guys is nasa 36.1. Pretty decent to para sa fuel consumption. Nagsuko na si ate. Sobrang tag-tag. Grabe na haba ng pila nito guys. Normal na lang yung pag may ganyan kasalubong, gigilid ka na ng bigla. Tapos pag nawala na ulit, overtake ka na lang ulit. So time check guys, 5:47. Nandito na tayo sa arko na tayo ng Bicol. So marami nagpapicture dito kaya rin siguro nagka-traffic. Pero tayo dire-diretso lang tayo. Welcome Gateway to Bicolandia. Doon tayo nag-iwan ng sticker. Ewan ko nandiyan pa eh. Doon pa yung sticker natin, nakita ko. Makababa pa to guys. I think wala pa tayo sa kalahati. 7 hours. Kaya natin to guys, kaya natin to. Dito hindi lang 2 wheels ang checkpoint. Ultimo 4 wheels. Actually focus sila sa 4 wheels. Ayan oh. Something new yun, bago yun Pag kumana tayo dito, bago ruta to. Kasi dito ipapunta sa pinunta natin dati nung December kila Donnie, dito yan. So dito tayo ngayon, bago ruta to sa atin. Sabi nila mas matindi daw mga lubak dito guys. Ang importante makita natin si Mayon. Yan ang talagang pinakapakay natin dito sa ride na to. Ganda! Ito ang probinsya. Tsaka sa ganitong oras, ramdam na ramdam natin yung malamig na klima. Medyo malamig yung pakiramdam natin ngayon. Para tayong nasa Tagaytay or Baguio, gano'n yung dating. So time check is 6 o'clock. Camarines Norte. Tatagpasin pa natin Camsur, Naga, Legazpi, tas Albay. Tuloy na natin to. Hindi pa tayo kumakain ng breakfast kasi feeling ko pag kumain tayo ng breakfast, pupusog tayo, tas aantok na naman tayo. Kaya ginawa natin, puro tubig lang tayo. Tsaka tsokolate bago tayo umalis kanina. Papawi na lang tayo ng kain mamaya siguro. Ganda na tanawin, you know. Taas sa sikat ng araw. Gagi natanggal yung tapalodo ni Dems. Ay, nabasag. Sira doon ilaw mo. Hey, tayo na. Tasya. Parak boy. Buti dito mama sa kotse. Pasak po. Circuit concept. Nabawasan na kami guys. Nawala na si James TV, si Choi, si Richard. Time check is 7:15. Ang breakfast lang muna tayo. Tinapay tapos itlog. Ang technique guys, kung pupunta kayo dito at gagayahin nyo yung ganitong klaseng pacing na ginagawa namin, kung may kasama ka pamilyar sa lugar, paunahin mo siya. Para naiiwasan mo yung mga malalalim na lubak. Kasi yung mga lubak talaga dito, grabe yung lalim. Talagang pwede kang maaksidente or pwedeng makasira talaga ng mags or masira talaga motor mo dito. Kung biyahe ka talaga ng Bicol, dapat focused ka, condition ka. At saka sabi nila dito, kung may makakasabay ka mga van, bus, paunahin mo na kasi talagang hindi ka nila sasantuhin daw dito. Kung okay lang talaga yung kalsada, tingnan mo naman yung view, di ba? Napakaganda guys, oh. Medyo mataas na yung sigat ng araw. Hindi pa naman na masyado mainit. Alas 8 pa lang kasi. Pero mamaya yan, maramdam na natin yan pag mga bandang alas 10. So dapat talaga makarating tayo ng destination natin ng mga bandang alas 11 sana. So mga takbuhan lang namin is nasa 80, 90, 100. Parang nakita ko to kay Jow ah. Ito yung nagka-traffic na. Thank you. Ingat ah.
Alam ko ito yung pinasukan ni Jow na nung sobrang nagda-traffic dito. Yan, alam ko dyan. Pero since okay naman So diretso na lang tayo. Ay, ganda dito man. Bogs. Kung di planggana, balon. Okay. Panis! Pinakitaan na NMAX. Ano suspension nun? Parang ganda ng suspension. Parang kaliwa pre. Lalalim. Pre, clear. Wag. Clear. Ay, wag. Truck. Masera buhay mo. Start ka sa Ragay, guys. Sa Ragay na tayo, sa Ragay. Ito na talaga yung nagta-traffic before. Gagi, nabasag na yung knuckle bearing or stem bearing ng ng NMAX ni Dodi. Tayo na lalim nito to. Gago ba? Okay pa yung mga suspension natin. Wala pa naman tagas. Parang wala pa naman. Grabe to. Dito pa lalim nito Gasball! Nakalagpasa tayo na Sipocot, guys. So papunta na tayo ng Naga. Camarines Sur na tayo. Time check, guys, 11:03. And approaching na tayo ng Legazpi. Takal pa! JC Motovlog. Kasi problema tayo, parang maulap, guys. Oh shit, parang nakikita ko na yung mayon. Yung nasa kaliwa natin. Ayun yung may tips sa dulo. Yun na ba yun? Natatanaw na natin ang ating matagal ng pangarap. Nakikita lang natin dati sa textbook. Ito na yun, guys. So wakas, guys, nasa Albay na tayo. Time check 11:21. Nakikita ko na siya. Sana doon sa pag-stop over namin na bypass road daw, maganda yung angle niya para talagang kitang-kita siya. Pero nagpakita siya, guys. Ayan siya. Ayun yung tip niya, nakita ko na ang ganda niya sa personal, guys. Lapitan pa natin siya later. Guys, nabutan tayo ng 1 bar dito sa Legazpi City na 95 full tank. So pangatlong gas na natin to for today, guys. 375 pangatlong gas. So currently we're running 450 kilometers na from the point A. Then ang average consumption natin right now is nasa 36. Not bad. Kulang-kulang nasa 1,000. Sa layo din naman ang lakbay natin. Haba, parang di natapos tong kalsadang to. Ay, dito muna kami kakain. Alright, guys, so tapos na kami kumain sa Jollibee. Ito yung sakit na ADV, guys. Ewan ko kung sa inyo, napansin ko every time na nabababad yung motor natin or yung motor ko sa initan, itong throttle natuyo siguro yung mga lubricant sa loob. So tendency, nag-i-stack up siya. So parang ang dating meron siyang cruise control. Tingnan mo. Ayun o. Di siya bumabalik. Iwasan yung mababad sa initan yung maka-throttle nyo dito sa ADV. Ayun o, cruise control. Boom. Lunch time, nakatago yung ngayon. Bad trip. We made it. Nagpakita siya dito sa side na to. Woo! Ganda! Perfect cone. Grabe yung taas. Grabe. Ay, nakakakilig. Ganda ng mayon. Nakakilig. Ganda ng mayon, guys. Mission accomplished. Ito masasabi natin, worth the biyahe. Worth the mga lubak. First time ko nakita in person yung Mount Mayon. Teka, tanggalin ko yung shades ko. Ganda. Shit. Oh my Lord. Ganda. Kung nakikita nyo lang yung nakikita ko in your bare eyes, guys. Super solid. Dating sa textbook ko lang nakikita, sa pictures, sa videos. Ngayon, personal natin nakikita and super fulfilling. Grabe fulfillment ko ngayon, guys. Kung alam nyo lang, grabe. Pasalamat tayo sa motor natin na to. Dahil kung hindi dahil dito, hindi natin mapupuntahan to. Ay, na solid. Ay, I just can't take my eyes off it, babe. Oh. Kung nakikita mo na yung nakikita ko, babe. Every tayo papayag na walang picture. Picture tayo, guys. Guys, nagpakita na siya. Nawala na yung mga ulap. Although di pa siya sobrang perfect, pero kita-kita na natin siya. Napakaganda talaga. Sobra, solid. Wow, ang ganda dito ah. Ito daanan ng lahar to. Oh, nice. Sarap maganda dito oh. ATV, yung enduro bike, dirt bike, ganun.
Ganda. Wow, grabe yung lahar oh. Wow. Angas, Chong. Wow. Woo. River crossing. Hey. Ito yung nakikita natin sa TikTok, yung statue na to, tapos may view din nung Mayon. Kaso dito sa part na to mas malaki yung ulap. Si Immaculate, hindi ako nagkakamali. Ganda no? Angas. Mother Salvation pray for us. Okay. Ayan o, ganda. Ito yung Mayon, kaso na pastaklob siya ng ulap dito sa part na to. Pero pwede tayo tumambay dito. Mas okay ang tambayan dito. Kanina may nadaanan tayong matinding lubak. Putik na tanggal to. Wala, natanggal na dalawa. Ayusin natin. Ito ang importansya ng may sarili kang tools, para nagagawa mo yung mga bagay na pwede mong gawin ng ikaw lang. Ito pala yung sentro ng Legazpi City. May Ayala Malls guys oh. First time ko sa Legazpi City, and napakaganda ng city nyo guys. Alright guys, welcome to Sorsogon. Umabot din tayo dito oh. Malakin mo yun. Barcelona, Sorsogon, Bulusan Volcano Nature Park. Tandaan nyo dito, Pamcar, gago. Sa motor natin oh. Okay, tara, tignan natin kung malamig.